Doon, pangarap o pamilya? Kung ang sitwasyon mo ay gusto mong alisan, kung ang abroad, number one value, freedom, even above family. Meron akong kino-coach dati kasi, every time bababa siya, magtatanong, paano bang gagawin ko? Paano ako makakaalis dito? So yun, magnegosyo ka. Kaso ang nagiging reason ay hindi kailangan kong ayusin yung ganito. Pagbaba ay hinahanap ako ng mga anak ko. Kailangan nyo, mga boss, tumingin long term. Kung parati pag uwi mo dito, pamilya, tapos wala kang nasisimulang kahit ano, habang buhay mong hindi makakasama yung pamilya mong yan. Importante dito, magsasacrifice talaga sila. Kung yung sitwasyon mo ngayon, hirap na hirap ka, tapos balance ka, pumili ka. Balance in the short term or balance in the long term. Kasi kung ako nasa sitwasyon nila, ano yung balance sa 50 years ka abroad? Mas balance sa akin, yung 5 years ka magpakahirap, walang bakasyon. Ako nun, hindi ako nagbabakasyon. Pero ano ang resulta? Kasama ko pamilya ko. Long-term balance or short-term balance? Kung gusto mo ng kalayaan, freedom has a price. Ang sinasabi mo ba hindi ka muna magpapadala sa mga kamag-anak mo? Ay, hindi ko naman sinasabi na talagang Totally wala. Totally wala. Kasi alam niyo naman, boss, cultural, sabi mo nga. Exactly. Yes. Na pag lumabas ang anak sa bahay at nagsimula na magtrabaho, ang ini-expect ng magulang, investment nila yan. Magbigay ka sa akin ng pera. Pero what happens is, napapasa yung ganung sumpa. Exactly. Kasi uubligihin yung anak, hindi ngayon makapagsimula, Boss Gilbert. Tapos ang ending, inuobliga yung anak, ang tagal na nagtrabaho, walang nakuhang pangarap, hindi umasenso ang buhay, sila ganun din. Yung susunod na generation, mahirap pa rin. Correct. So isang linya na sila ngayon ang mahihirap. Kailangan mo muna tuparin yung pangarap. Pero bago mo gawin yan, kailangan nyo parehas magsakripisyo. Ayoko na yung generation ko na ipapasa ko sa anak ko na mahirap pa rin. Yung buong angkan nyo ba mahirap? Mahirap. Lahat kami nagbubukid. Lahat kami nagko-construction. Ayokong iparana sa anak ko na maghahalo rin siya ng semento. Kaya kailangan ko mag-sacrifice na ayoko na mag-aral. Hindi ko sinasabing tama yun. Pero dalawa kaming kailangan mag-sacrifice. Kung gusto mo at pababayaan mo yung pangarap mo, mananatiling hundreds ang ine-enjoy niyong pera. Pero kung gusto mo ng thousands at million, tuparin mo yun at bibit-bitin mo sila. Hayaan mo gumawa ako ng maraming pera. Bibigyan ko rin kayo ng makina para gumawa ng pera. Importante na mag-sacrifice. Yes, boss. Kailangan. Dalawa yan yung pera na pinapadala at yung oras. Ang hirap kasi ipaintindi nun sa taong nagugutom. Lagi ko sinasabi sa kanila, kailangan nyo magsakripisyo talaga parehas. Lahat ng Pilipino, kaya lang naman sila nag-a-abroad para makaipon sila ng pera. Correct. At pagpunta dito, magne-negosyo, boss. Yun yung paggawa ng pera. Para sila, tutulungan mo sila, bibigyan mo sila ng pamingwit para makakuha sila ng kanya-kanya nilang isda. Kaysa padala ka ng padala ng pambili ng isda para kainin lang nila, tutulungan mo din sila at magsasakripisyo talaga sila, boss. Kahit ano man ang sasabihin sa'yo, kahit ano man ang magiging impression sa'yo, wala kang magiging pakialam. Tanggapin mo. Kasi para din naman sa kanila Sa yan sa kanila. dulo.